sabi ni Maharlika, wala na tayong kakampi. Ito ang nais kong sagutin. Lahat ng sinasabi nito si Maharlika ay pawang kasinungalingan at lahat ay puot ang pinamamayani niya sa kanya. At sinisira niya at hiniikayat niya ang mga Pilipino na mag-alsa, na magrebelde, na katulad ng ginagawa ni Rodrigo Roa Duterte na sa gagawin niyang prayer rally dyan sa Cebu on February 25th of this year. Malapit na yon. At ito ay isang patunay na ito ang ginagawa ni Maharlika is to hamunin kayo na kayo mga Pilipino dyan sa Pilipinas na mag-alsa. Yan. Ito ang katibayan. Okay? Teka, sandali lang Well, sino na ba challenge natin? Mga palangga, na lahat sila magkakasabuan. Kaya nga walang laban ng Pilipino. Saan daw ba irereklamo ang presidenteng Polboronic? Eh di sa inyo, sa taong bayan. Kasi kasabot. Inulit niya ang Polboronic. Asan ang katibayan? Sinasabi niya na merong katibayan at magiging si Rodrigo Roa Duterte ay sinasabing may katibayan. Asa na ngayon ang katibayan ng Polboronic na video? Ayan. Noong una, pabago-bago ang statement ni Rodrigo Roa Duterte. Looks like he's suffering from dementia or Alzheimer. Okay? Because he's already 80 years old. Okay, tuloy natin. Kasabot niya yung DOJ. Siya ang nag-appoint yan Kasabot niya PIDEA, si Lasso. Wala nang kakampi ang bayan. Sino mag-iimbestiga dyan? Lahat hawak nila. Even dyan sa Korte Suprema. Tinakot-takot ni Tambaluslos siya, mga justices dyan. Remember that? Sino nakakampi ng Pilipino? Saan tayo magsusumbong? Yung mga taong matitino na men in uniform. Saan ka magsusumbong? Eh di sa mga, sa Korte Suprema, sa mga different courts. Nagsipag-aral yan. At lahat naman ay nakalayan sa Constitution. Merong batas at paulit-ulit na sinasabi ng gobyerno na umiiral ang batas dyan sa Pilipinas. Noong panahon ni Duterte ay hindi umiiral sapagkat si Duterte, ang batas niya ang nasusunod. Hindi ang Korte Suprema, hindi ang mga judicial system dyan sa Pilipinas, kundi siya mismo ang batas ni Duterte. Kaya nga nagkaroon ng killing dyan 30,000 people ang napatay. Including infants and children. Tuloy natin. Ay nakikita po kung gaano kahayop si Butod. Nakikita ng men in uniform, even mga PSG, yung mga PSC, na mga nakapaligid sa kanila, ay nakikita kung paano sigaw-sigawan ni Smugs o ni Butod si Polboronic Kuting. So nag-aantay na lang siguro ng tamang panahon. Maharlika, paano mo nalaman na sinisigawan? Paano mo nalaman? May ebidensya ka ba? O nadinig mo lang? O may nagsalita lang sa'yo? Ito ba ay galing sa press? O galing to sa Manila Bulletin? O whatever newspaper? Or even mga TV news? Wala. So, yung ginagawa mo ay kagakatang isip mo lang. Okay, tuloy. Panahon yan. So yung mga kakampi natin na men in uniform, hindi yung mga chief. Sila yung mga nakamonitor sa galawan ng Butod. Paano mo nalaman nakakampi mo ang men and women in uniform? Sigurado ka ba? Tuloy natin. Imagine nyo lahat sinusuppress. Lahat ng empleyado sa gobyerno, ulit-ulitin ko, gustong hawakan nila ang mga Facebook page. And that is dictatorship at tinatanggal. Maharlika, paano mo nalaman na ang Facebook page ng lahat ng mga tao ng taong gobyerno ay hinakawakan ng Malacanang? Asan ang patunay mo? Facebook page is an American company and even YouTube is an American company. You cannot dictate on what the community guidelines of Facebook and as well as YouTube or any other platform here in America. And you are here in America. You know that. Okay? Continue. Ang mga taong nasa gobyerno, kapag napagtripan lang na, ikaw, Rod, dati ka kay Vic Rodriguez, ikaw yata ay natitira pang in-appoint or something. Ikaw, dati ka kay Pangulong Duterte. Paano Bakit ba tinanggal si Vic Rodriguez as Executive Secretary? May problema, di ba?
may problema. At maraming nag-report sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. And that's the reason why he was replaced by former Chief Justice of the Supreme Court. Right? Okay. Tuloy. Function ng tama ang flow ng ating mga government transactions. Lahat corrupt. You know, madagdag ko lang sa SSS na pinagtatanggal din yung How do you know that all government officials are corrupt? Can you then, if you find out that they are corrupt, then go to the ombudsman and make lodge a report or a complaint against this government official who you think are corrupt. Okay, you need to prove it in order for all of these people there in the Philippines know that you are not telling a lie or you're spreading lies or fake news. Okay, go ahead. yung mga nakapwesto na dyan for so many years, for 20 years, 24 years, mga directors. Yan ang aking natanggap ko sa email ko, na pinagtitripan itong mga directors ng Social Security na they've been there for so many years sa buhay nila na nagtrabaho. Okay. May prerogative ang administration to change everything because they are all appointees. Remember, naintindihan mo bang sinasabi mo? If you are an appointees, maski dito sa Amerika, pinapalitan yan. Kasi kinukuha ng administrasyon, whoever in power, need to replace those appointees. And that's the reason why there is a committee on appointment. You understand? You are here in America. You are, oh my God. I don't know how to say, if you are ignorant of the policy of the government, okay? But here in America as well as in the Philippines, we have the same pattern, okay? Pero dahil itong mga bagong appoint ni Lisa Smugs ni Butod ay basta-basta na lang pong tinatanggal yung mga directors dyan sa SSS. Hindi lang yan. Sabi ko nga mga palangga, hindi pa dumarating sa atin yung iba pang mga reports ng mga puting ahas natin. Ngayon, sino ka ba para bigyan ka ng reports? Are you a government official? You are not a government official. And you are not even educated for that position. Do you understand that? Okay. Yung simpleng hamon ko sa iyo na challenge kita na we are going to meet in an online debate in English. But anong ginagawa mo? Timid ka. Okay? Go ahead. yun, yung mga humihingi ng tulong, di ba? Hindi na kayo makahingi ng 50,000 dyan sa PCSO. Wala daw pera. Yun ang mga nagre-report sa akin. Oh, sa PCSO ay maraming natulungan na mga tao. Maski na mga pamilya ko ay natulungan ng PCSO through at Philippine General Hospital. Maraming ibinibigay na tulong ang Philippine Charity Sweepstake Office. Okay? At even ang DCRH radio station in Manila ay nagpapatunay na maraming natulungan ang Philippine Charity Sweepstake Office na hindi kayang tulungan ng mga private sector. Kasi napakalaking halaga. And it's only the government who could help them. Maski na dito sa Amerika, it's only the state and also the federal government who could help those people in dire needs of medical needs and even services. Okay? Tuloy. Akin na nagme-message. Hindi nila alam sa akin sila nangingin ng tulong. Ano man ibigay ko sa inyo palangga? Wala naman ako sa gobyerno. Diba? At Inamin mo pala, wala ka sa gobyerno. Bakit sinasabi mo marami nagre-report sa'yo? Chismis lang yan. Okay? Tuloy. try my best na mailapit sa mga taong natitira na lang nakakilala ko. Alam mo, ang daming lumalapit sa akin. I'm sorry, hindi ko kayo kayang tulungan. Ito yung isa sa frustration ko na all I thought nung sinuportahan ko itong buwaka ng inang Butod, itong kuting na ito, akala ko makakatulong ako sa inyo para... Sinasabi mo, kung magmura ka, ano ka ba? Galing ka ba? Para ako gusto nang maniwala na ikaw pokpok. Dating pokpok dyan sa Cebu nang marami nagpapatunay at yung mga dati mong kasamahan ay nagpapatunay kung saan ka nang galing. Okay, tuloy. I-relay ang mga problema nyo na mabilis. Pero di ba, June pa lang, pinutol na nila ang mga communication namin, particularly yung sa OFW. Isa yan sa mga reason kung bakit critical ako sa buwaka ng inang polboronic government na ito. Isa sa reason kung bakit
Polboroni government. Hanggang ngayon, hindi mo pa napapatunayan. Nangako ka sa mga tao na ilalabas mo ang video. Kaya inaway mo si Senator Amy Marcos sapagkat hindi mailabas ni Amy Marcos ang sinasabing video na sinasabi mo. Pero the damage has been done. Medyo marami na rin ang naniwala sa iyo. Pero bandang huli, nung nalaman nila na ikaw ay nagsisinungaling, pinull out na nila ang support sa iyo. Tuloy. Bakit critical ako? Ay nakikipagsabuatan sila sa smuggler. Nakikipagsabuatan sila sa kaysayan at pinalalabas pa nila sa kulungan ang mga non-bailable cases. Aside from that, isinasama. Tanong ko sa iyo. Ano ang katibayan mo sa mga charges mo? Na pinalabas yung mga may mga records. Hindi ba si Duterte ang nagpalabas niyan? Si Duterte yung mga nasa kulungan na mayroong drug cases, yung mga drug lords nakalabas o pinatakas. Okay, tuloy natin. Kasama pa nila sa kanilang mga travel abroad. Yan ang ikinagagalit ko. Dahil yan ay pagtatraidor sa bayan. Anong pakialam mo? Wala kang nga sabi mo, wala kang nga sa gobyerno eh. Anong pakialam mo? Okay, tuloy natin. Lang sa ating lahat. Papayag ba kayo na ang pulburon ay nilalako na lang sa mga pintuan ninyo? Ang pulburong ito, ibang klaseng Saan ang katibayan mo na nilalako ang pulburon? Wala kang ebidensya. Kung meron kang ebidensya o video, di ilabas mo. Hindi yung ganyan, naninira ka ng walang ebidensya, walang testigo. Sino ang testigo mo? Hindi mo masabi. Sapagkat yan ay pawang katang-isip o what you call this one na nanguhula ka lang. Nanguhula ka lang. Hindi totoo ang sinasabi mo. Lahat yan ay puro kasinungalingan. Pulburon ang sisira sa buhay ng mga apo nyo, mga anak ninyo. Baka mabura na tayo, baka maging zombie na. Dahil ang mga bata, 3-5. Ikaw ay nasa Amerika, nandiyan ka sa California. Nakikita mo ang mga homeless nandyan na parang zombie. Nakikita ko kasi nanggaling na ako dyan sa California. Dyan sa Los Angeles, nakita ko ang mga tao na ganyan. Parang zombie nga talaga. Pero pinapatay ba? Si Duterte pinapatayan. Pero dito sa Amerika, inaalagaan niya. Pero dahil meron ditong human rights, hindi pwede kung ayaw pumayag ng mga homeless na pumasok sa nursing home, walang magagawa ang gobyerno. Kaya pinipilit through the use of a psychological approach. At yan ang ginagawa dito sa Amerika. Kaya at least nakokontrol. At yan, ang mga homeless ay tumatanggap ng ayuda sa gobyerno. Dati na, kayong mga dyan sa Pilipinas ay yung mga senador ay kinokontra ang pagtulong ng DSWD sa mga ganyang klaseng tao. Tuloy natin. Ko na lang ang pulburon. Ito yung pina-fight natin. Alam ko mahirap ang laban. Mahirap kalabanin ang mga sindikato. Mahirap kalabanin ang mga pulburoni. Anong kalaban? Anong kalaban ang sinasabi mo? Ikaw ang nasa problema ngayon. May kaso ka dyan sa Maynila at may kaso ka rin dito sa Amerika. Malapit na ang mga araw mo. Your days are counted now, Maharlika. Ayan. So, naipaliwanag ko na sa inyo lahat, mga kasama, mga kabayan dyan sa Pilipinas at maging dito sa Amerika. Ang lahat ay sinagot ko sa mga kakatang isip na ginagawa ng Maharlika laban sa gobyerno na umaangat ang economy. At ito ay nanggaling mismo sa IMF at World Bank na economy natin ay tumataas. Siyempre, ang standard of living ay tumataas. At ito ay patunay kaya ang ating gobyerno dyan sa Pilipinas sa pangunguna ni Presidente Bongbong Marcos Sr. ay patuloy na nagsusumigasig upang matupad ang pangarap at may vision tayo at timetable kung anong taon magaganap ang ating objective, and that is to be an upper middle income country like Malaysia, Indonesia, and Vietnam, and even Thailand. Okay? In God we trust.
never hold your peace. I'll see you in my next vlog.